ICC o yung International Criminal Court, laban bawi na rin ngayon. Kaninang umaga po kasi, nakita ko itong balitang ito. Tinanggihan ng mga taga-usig ng ICC ang kahilingan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na huwag dumalo sa kanyang nakatakdang pagdinig at tinawag na irrelevant ang kanyang mga pahayag ukol sa kalusugan. Bagamat iginiit ng kanyang legal team na siya ay matanda, pagod at mahina, naninindigan ang prosecution na siya ay pisikal at mental na fit upang dumalo. Dahil sabi di umano ni Mami Madyahin Yang, Deputy Prosecutor ng ICC, there is no reasonable cause for Mr. Duterte not to appear in person in court at the confirmation hearing. Dahil nga, humihiling ang kampo ni Duterte na wag na lang siya magpapakita sa kanyang hearing sa Lunes, February 23. So tinanggihan di umano ng taga-usig ng ICC ang kahilingan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. But a few moments later, iba na po ang balita. The International Criminal Court or ICC Pre-Trial Chamber 1 has granted the request of former President Rodrigo Duterte to waive his presence at the confirmation of charges hearing set for February 23 to 27. In its ruling, the judges said the waiver was valid after determining that Duterte fully understood his rights and the legal consequences of not attending. As a result, the confirmation proceedings may move forward in his absence in accordance with the Rome Statute. So, pinayagan ng ICC Pre-Trial Chamber ang pag-skip ng confirmation of charges ni Rodrigo Duterte sa Lunes. So, naglaban bawi nga ba ang ICC sa kanilang desisyon? Pero kung babalikan po natin yung una kong binasa, ang nakalagay po doon, ang tumanggi ay ang prosecution. Yun po yung kalaban ng defense. Pero ang pinaka-desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber, yung mga judges mismo na pinayagan nilang mag-skip si Duterte at wag nang magpakita. Bakit kaya ayaw magpakita ni Rodrigo Duterte? Hindi ba yun nga ang kanyang time para magpaawa? Na kapag nakita siya ng mga DDS, baka mag-alab yung kanilang damdamin at ituloy yung jailbreak na pinlano. Ay, biniru pala ni Sara Duterte o wala siyang mukhang maipakita dun sa mga a-attend na mga kamag-anak ng biktima ng EJK. So, umattend man o hindi si Duterte sa Lunes, tuloy po ang confirmation of charges against him. So, isa sa dalawang nirereklamo ni Duterte ay wala daw jurisdiction ang ICC sa kanya. At yung pangalawa, yung sinabi niya na pinakidnap siya ng presidente ng Pilipinas na si President Bongbong Marcos. Pero doon muna tayo sa pinakidnap siya ni Bongbong Marcos. Dahil sabi niya, my kidnapping was facilitated by the office of the incumbent president of the Philippines with a plane specially chartered for this purpose. Ano ba ang sagot ng palasyo dyan? Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, so paano nilang masasabing may kidnapping kung mismo ang dating Pangulong Duterte ay handang magpa-aresto kapag ang warrant of arrest ng ICC ay nandyan na? Palace Press Officer Claire Castro on Friday questioned how former President Rodrigo Duterte could describe his arrest as kidnapping when, before the arrest, he had expressed willingness to accept an arrest warrant if the International Criminal Court issued one. Castro cited Duterte's statement in Hong Kong a day before his arrest. Sabi ni Duterte, if this is truly my fate in life, it's okay. I will accept it. They can arrest me, imprison me. Oh, hindi ba? Sa bagay, kilala naman na natin si Digong. Papalit-palit po ng statement yan eh. There are several instances kung saan kung anong sinabi ni Digong ngayon, mamaya lang iba na. So bago pa ba naman ito? Sinabi niya sa Hong Kong rally nila na handa siya magpa-aresto kung andyan na yung warrant of arrest. Tapos ngayon na-aresto na siya, sasabihin niya na pinakidnap siya. Isa pa, nung sinabi niyang walang jurisdiction ang ICC sa kanya,
na paulit-ulit na nating ipinapaliwanag na meron jurisdiction ang ICC sa atin, sa Pilipinas, nung time na tayo ay miyembro pa. Dahil ano nga ba ang sinabi ng Supreme Court tungkol sa jurisdiction ng ICC sa Pilipinas? Ayon po dito, the Philippine Supreme Court ruled in 2021 that the country is obliged to cooperate with the International Criminal Court regarding investigations into crimes committed while it was a state party. That was between November 1, 2011 to March 16, 2019, despite its withdrawal from the Rome Statute. While the Duterte administration opposed and the Marcos administration maintains the ICC has no jurisdiction, legal experts and the Supreme Court hold that the duty to cooperate on initiated proceedings persists. So, meron pong desisyon ang Supreme Court dyan. So, ano ang ginagawa dito mga Duterte senators? Dumulog na naman sa Supreme Court at pinahaharang itong magiging warrant of arrest ni Bato at ni Bongo at gustong pabalikin si Rodrigo Duterte dito dahil wala daw jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. So maliwanag po ito kahit na po sa ruling ng Supreme Court noong 2021, sinabi nila na dapat tayong makipag-cooperate. We are obliged to cooperate. Malinaw? Yung kasing kayabangan ni Rodrigo Duterte ang nagpabagsak sa kanya. Ang tapang-tapang niya kasing aminin, napakadaming instances na inamin niya na siya ay pumatay, pumapatay, nagpapatay, na akala mo hindi siya mahahabol ng batas. May nabasa po akong artikulo galing kay litratista at manunulat. Sabi niya, si Rodrigo Duterte ay minsang naglakad sa entablado ng politika na may yabang na tila ba siya'y hindi matitinag. Nilait niya ang mga institusyon, tinawanan ang mga kritiko at hinamon pa ang International Criminal Court na habulin siya. Ngunit sa kanyang kamakailang liham sa ICC Pre-Trial Chamber, bumigay ang maskara ng kayabangan. Inamin ng dating Pangulo ang hindi maitatanggi ng panahon. Siya'y matanda na, mahina at marupok. Ipinahayag niyang hindi na niya kayang personal na humarap sa kumpirmasyon ng mga kaso laban sa kanya. Hindi lamang ito personal na pag-amin. Ito'y pampolitikang pagkilala. Sa loob ng maraming taon, ipinakita ni Duterte ang lakas sa pamamagitan ng hambog na pananalita gamit ang takot bilang sandata. Ngunit ang kayabangan ay marupok na pananggalang. Hindi nito kayang labanan ang pagguho ng edad at lalong hindi nito kayang burahin ang pananagutan. Ang kanyang mga salita ngayon ay kabaligtaran ng tapang na minsang naglarawan sa kanyang pamumuno. Ang taong minsang nagyayabang na siya'y pumatay, ngayon umaamin ng kawalan ng kakayahan. Malinaw ang aral, pansamantala lamang ang kapangyarihan at hindi magtatagal ang kayabangan. Ang mga pinunong naniniwalang sila'y higit sa batas ay haharap din sa katotohanan ng kanilang sariling mortalidad. Ang kahinaan ay nag-aalis ng ilusyon at ang natitira lamang ay tala ng kanilang mga gawa. Ang pag-amin ni Duterte ay hindi lamang tungkol sa pagbagsak ng kanyang katawan. Ito ay tungkol sa pagbagsak ng mito na kanyang itinayo. Hindi maaalala ng kasaysayan ang yabang. Ang maaalala ay ang mga buhay na nawala, ang mga institusyong pinahina, at ang kayabangang nagtangkang patahimikin ang pananagutan. At ngayon, kahit na si Duterte ay naghahanap ng kanlungan sa kanyang kahinaan, nagpapatuloy ang paghahanap ng hustisya. So, hindi ba naisip ni Rodrigo Duterte na darating at darating ang panahon kung saan siya ay tatanda na at babagsak na? Pero hindi ibig sabihin na porke matanda ka na, mahina ka na, ay wala ka ng pananagutan. Lalo na
kung ang pananagutan mo ay ang mga napatay nung panahon ng EJK o ng War on Drugs. So, sa February 23, 2026, magpakita man o hindi si former President Rodrigo Duterte, tuloy po ang confirmation of charges sa International Criminal Court. At kapag napatunayan na may krimen na nagawa si Rodrigo Duterte, magpapatuloy po ang trial of the century. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te Agmina.